Magandang buhay! Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga pangkaraniwang problema na nai-encounter natin sa pag-aalaga ng mga kambing. Disclaimer lamang po, ito ay base lamang sa aking mga naging karanasan. Noong mga una kong pag-aalaga ay puro natural lamang ang aking paraan ng pag-aalaga sa kanila. Pero habang tumatagal ay nakikita ko na hindi na ito umuubra dahil na rin siguro sa environmental factors. Isa sa mga nakikita kong dahilan ay ang pagdami ng mga tao dito sa paligid kung kaya't hindi na rin napapanatili na malinis ang kapaligiran. Di talaga maiwasan na magkakaroon ng mortality o pagkamatay sa ating mga alagang kambing. Ang mga sumusunod na ibabahagi ko sa inyo ay mga dahilan kung bakit kami namatayan ng mga alaga. Una, sa mga maliliit na kambing ay ang pagtatae o ang scouring. Madalas ang nagiging dahilan ng pagtatae sa mga maliliit na kambing, lalong-lalo na nga doon sa mga bagong panganak, ay ang kakulangan ng gatas ng inahin. Kailangan ay tingnan natin kaagad ang milk supply ng isang inahing kambing. Kapag napansin nyo na kakaunti ang gatas nito, ay bumili kaagad kayo ng goat milk replacer at marami nito online. Isa pa sa dahilan ng pagtatae ng mga kambing ay ang parasites o ang bulate. Mapapansin nyo na may bulate ang ating mga alagang kambing kapag sila ay nangangayayat at nanghihina. Ganon din ay magaspang ang kanilang balahibo at madalas basa ang kanilang dumi. Kapag nagkaganon ay kailangan purgahin nyo kaagad ang inyong mga alaga. May video po ako patungkol doon at kung gusto nyong panoorin ay ilalagay ko ito sa description box dito sa ibaba. Pangalawa, sa naging dahilan ng pagkamatay ng aming alagang kambing noon ay ang pagiging bloated. Dito naman, ang nakikita naming solusyon ay hindi kami nagpapastol ng kambing kapag basa pa ang damo. Kadalasan ay 12 to 1 p.m. na kami nagpapakawala ng kambing. Kung tayo naman ay nagkukumpay ng kambing ay hayaan muna nating matuyo ang damo ng mga 1 oras bago ito ipakain sa kanila. Pangatlo, sa naging dahilan ng pagkakaroon namin ng mortality sa aming mga alagang kambing ay ang nasagasaan ito. Mahalaga na malayo sa kalsada ang ating mga alagang kambing kapag pinapastol sila. Pang-apat, sa naging dahilan ng pagkamatay sa aming isa sa mga alaga noon ay ang pagkapilay. Hindi naman niya kaagad ito ikinamatay pero dahil sa bali talaga ang kanyang buto ay nag-decide na kami na katayin ito. Ang naging aral ko dito ay kailangan minomonitor talaga natin ang ating mga alaga. Maaari kasi nga nakaperwisyo ito sa may mga pananim kung kaya't sinadya talaga na paluin ito. Panglima, sa mga naging karanasan ko na naging dahilan ng pagkamatay ng aming mga alagang kambing ay ang pagkabigti. Dito ay sobra talaga akong nanghinayang dahil nabigti siya habang nanganganak. Kaya naman ay napaka-importante talaga na alamin natin ang mga palatandaan kung malapit ng manganak ang ating mga alagang kambing. Isa pa sa mga nagiging dahilan ng pagkabigti ng ating mga alaga ay ang design ng kanilang kulungan. Napaka-importante talaga na meron silang maayos, maaliwalas at komportableng kulungan. Kaya naman sa aking susunod na video ay ipapakita ko sa inyo ang paggawa namin ng kulungan para dito sa aming kambing na malapit ng manganak. Pang-anim, sa magiging sanhi ng mortality ng ating mga alagang kambing ay ang kagat ng aso. Naranasan ko ito noon sa aming mga maliliit pang mga kambing. Ang maipapayo ko dito sa inyo ay huwag nyo muna pasamahin sa pastulan ang mga maliliit pang kambing na hindi pa kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Lalong-lalo na nga kapag maraming aso sa inyong lugar. Hindi ko na rin muna pinapastol yung inahing kambing na kakapanganak pa lang. Balak ko nga sumubok na gumawa ng silage at fermented na pakain dito sa aming malapit na mga anak na kambing at ibabahagi ko ito sa aking susunod na video. At ang pampito na na-encounter ko na problema sa pag-aalaga ng kambing, bagamat hindi ito pagkamatay ng aming mga alaga, pero isa ito sa itinuturing ko na pinakamasaklap na naranasan ko sa pag-aalaga. Ito nga ang nawalan kami ng 6 na kambing. May mga tao kasi talaga na hindi patas lumaban. Naging talamak nga ang pagnanakaw dito sa amin dahil kahit mga katabi namin na may mga kambing ay nawawalan din. Ito nga ang naging dahilan kung bakit pansamantala muna kami na huminto sa pag-aalaga ng kambing. Nitong June 14, 2025 nga lang kami ulit bumalik sa pag-aalaga.
May nagdala nga dito sa amin ng kambing at alam ko na malapit na itong mga anak kung kaya't hindi na ako nagdalawang isip na bilhin ito. Pagkaraan nga ng 3 araw ay nanganak na kaagad ito. At ito na nga siya ngayon, malapit na din ulit mga anak na may expected due date na March 1 to 6. Yun lamang po, nawa ay may natutunan kayo sa video na ibinahagi ko sa inyo. Kaya ko ito ibinabahagi sa inyo, lalong-lalo na sa mga kagaya ko na may alaga na kambing ay para maiwasan nyo ang mga karanasan namin at pagkakamali sa pag-aalaga. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito ay pakiclick ang like, subscribe, ganon din po ang notification bell button para updated kayo sa akin pang mga susunod na videos. Maraming salamat, keep safe and God bless!